Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa May Ficon. Dito sa Tunasan ng Tinumba. Para sabihin ko sa inyo na hindi mo na kailangan bumili ng big bike para magkaroon ng tunog big bike na motor. Kasi presyo lang siya ni NMAX at mas pricey pa si ADV. Ito nga ay tunog Harley at 250cc. Ficon Victorino, i-check na natin yung kanyang specs and also the price. Ito na nga si Ficon Victorino at baka ito na ang tatapos sa big bike dream mo kasi ang pinaka-highlight dito sa motor na to, naka V-twin engine na siya at sa kategoring 250cc, ito lang yung may ganitong makina, lalong-lalo na sa modern classic. Sa kanyang color variant, merong 3 available, itong kulay green, kulay gray at saka kulay black. Puntahan nga natin itong kanyang gulong, napakaganda, kuhang-kuha niya yung taste ko, kulay itim na rim, pati yung kanyang suspension, napaka-solid ng datingan niya, napaka-forma. Size naman nung kanyang gulong malapad din to. Meron tong 100 by 80 by 17. Brand niya ay CST. Mapapansin din natin naka dual sport na rin yung kanyang stock. Sa kanya namang braking system, naka double piston caliper at single disc brake na napakalapad, mas malaki pa sa kamay ko. Floral yung design niya at ang maganda dito, naka CBS na to, combi braking system. Na kung magbi-brake ka sa likod, may 30% na kumakapit dito sa harapan. Dito naman po sa kanyang gulong, hindi pa po ito tubeless, naka tube type pa po ito. Sa kanya namang suspension, naka telescopic fork pa to. At dito sa may bandang gitna niya, may cover na yan para hindi basta-basta masira yung telescopic fork mo kung may pupuntang dirt o mga buhangin. At may additional safety feature pa siya na reflector magkabilaan at napakaganda nung kanyang fender dito sa harap, napakakintab nung pagkaka-finish nung kanyang kulay. Very classic nga lang din kasi short lang yung kanyang fender, pero matibay. Kung pupuntahan naman natin itong kanyang headlight, may headlight guard na siya. Glossy black yung pagkaka-finish, bagay na bagay sa kanyang headlight. At yan yung kanyang turning lights, yung mga ilaw po dyan, hindi pa LED. Classic na classic, naka-bulb pa rin. Dito sa tabi ng kanyang headlight, matatagpuan natin dito yung kanyang USB charging port. Ayan, plug and play na lang siya, hindi mo na kailangan ng adapter. Hindi ka na mag-worry sa mga gadgets mo kung malulowbat, pwedeng-pwede mo siyang i-charge. Ang ganda din ng bracket ng kanyang headlight, napakatibay. Dito naman tayo sa kanyang handlebar sa left side. Yung master lever niya dito para sa kanyang clutch, coated na rin ng kulay black. At may passing light din siya, yung kanyang rubber, napakakapit sa kamay, kahit yung tip lang nung daliri ko. And napaka-forma na rin nung kanyang side mirror, stock side mirror na yan. Pero kung gusto mong palitan nung mahaba, meron pa rin siyang nakaabang dito. Yung mga buttons na makikita natin dito, yung kanyang passing light, dimmer, turning lights button, yung kanyang busina. Dito naman sa kanyang right side, very unique din yung kanyang master lever dito. Tapos yung lalagyanan nung kanyang brake fluid, may transparent din dito para makita mo kung madumi o mababa na. Kulay black din ito, saktong-sakto lang sa kamay. Yung kanyang rubber, buttons naman niya dito, yung kanyang kill switch, at yung kanyang starting system which is push button only, wala siyang kickstart. Yung handlebar naman niya, glossy black dito tapos matte black dito sa kanyang gitna. Dito naman sa kanyang instrument panel, combination siya ng analog and digital. Siyempre makikita mo dito yung RPM, check engine indicator, gearing indicator, yung kanyang RPM, speed meter, at yung kanyang signal light indicator. Puntahan naman natin yung kanyang fuel tank. May fuel tank capacity ito na 17 liters at fuel consumption na 34 to 36 kilometers per liter. Dito naman tayo sa kanyang engine. Ang engine type nito, V-twin, 4-stroke, air-cooled. Hindi pa siya naka-liquid cooled. Ang displacement nito, 250cc. Sa kanya namang max horsepower, 12.5 kW at 8,500 RPM. Sa kanya namang max torque, 17 Nm at 5,500 RPM. And this is already fuel injected. Kaya kahit na 250cc, medyo may katipiran na rin siya. Pero dahil nga naka V-twin, hindi mo siya asahan na ganun siya katipid.
Nagustuhan ko nga rin yung design nung kanyang pipe dito. Napakaangas din ng mga connection niya kasi hindi basta-basta matatanggal, naka-spot ng welding. Kung gusto mong tanggalin, talagang ipapagawa mo dun sa mga marunong. Yung iba binabalot to, pero kung maaalagaan mo siya ng ganito, napakaganda talaga nung pagkakagawa at bagay na bagay. Kung masipag kang magpunas at ma-maintain mo yung ganitong kulay niya, napakaganda. At dahil siya nga ay V-twin, parang Harley Davidson na yung tunog niya, kahit 250cc pa lang siya. Ito yung pinakasulit sa kanya at sa kanyang price range. If i-compare natin kay XSR ng Yamaha, kung sa specs, mas madaming specs yon kasi naka VVA, naka assist in sleeper clutch, saka may single channel ABS. Ito naman kay Victorino, ito yung naging sulit sa kanya. Saka ganitong itsura niya, 250cc, may tunog big bike ka na. Pero si XSR nasa 170,000 na. Ayan naman yung kanyang cambio at wala rin siyang center stand, side stand lang yung meron sa kanya. Isa pang feature nito, may side stand sensor siya na kung naka-side stand yung motor mo, hindi aandar. Andito naman yung busina niya. Dito naman tayo sa kanyang footrest, yung footrest ng driver at sa kanyang back. Naka-rubber na yan para lessen yung vibration. Dito naman sa side fairings niya, makikita natin dito, may nakalagay din na decals na Victorino. And nandito na rin sa kanyang loob yung kanyang brake fluid cap at yung kanyang fuel injection. Nagtaka lang ako kasi ba't kaya nila dito nilagay yung kanyang rectifier dito sa likod ng kanyang busina. Ito naman yung kanyang end pipe, titanium look pa rin siya. Bumagay sa kanya yung design niya. And dito naman tayo sa tire size niya dito sa likod. Ito na yung pinakamalaking gulong na nakita natin sa pagbablog natin na size 15 na nakalagay sa 250cc. Ito sobrang lapad oh. Napakataba and napakataas nung kanyang width. May size to na 130 by 90 by 15. Yung kanya namang caliper dito sa likod, single piston lang siya. And napakatibay nung pagkakagawa, napakaganda nung design. Suspension naman niya dito sa kanyang likod, naka-hydraulic monoshock siya. Ito naman yung itsura nung kanyang likod. Itong tail light niya, ito lang yung LED. May reflector din siya dito. Tapos yung kanyang signal light dito magkabilaan, bulb type pa rin sila. And of course, kung may back ride ka, pwedeng-pwede kasi mahaba yung upuan niya. At natural na mahaba tong motor na to kasi malaki yung kanyang engine, naka V-twin siya. Tapos yung grab bar niya, gloss yung pagkaka-finish. Dito naman sa kanyang sprocket, sobrang laki niya, mas malaki pa sa palad ko. Ayan, para siyang big bike. SRP naman guys, 158,000 pesos. Kung gusto mong mag-installment, may 50% at saka 40% na pagpipili ang down. Sa 50%, 79,000 pesos. Sa 12 months mo, 7,571. Sa 18 months mo, 5,574. Sa 40% naman, 63,000 pesos ang down mo. Sa 12 months mo, 9,322. 18 months mo, 6,926. At may additional na 3,450 sa iyong 3-year LTO registration. Sa requirements naman, madali lang sa kanila. 2 valid IDs, proof of billing, at saka proof of income. Kung gusto nyo silang puntahan, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address. I-google nyo na lang yung kanilang phone number at yung kanilang FB page. Kung gusto nyo mag-inquire, sulit pa sa inyo si Victorino 250i. Ano naman ang comment nyo, ilagay nyo na sa comment section. Pero para sa akin, panalong-panalo yung kanyang V-twin engine. Kung gusto mong maiba naman sa mga kasama mong nagmomotor. For more of this motorcycle review guys, please subscribe nyo po at click nyo na rin yung bell notification para lahat ng upload natin manonotify kayo. Maaari nyo rin po akong i-support sa aking Facebook page at sa ating TikTok na yung link ay nasa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Ride safe!